Aking naranasan ang pag-ibig mong alay. Buhay ko'y nagliwanag dahil sa iyong banal na katwiran. At ang nilalakaran, mapinalandas ng pamumuhay at pangakong habang buhay, kitang paglilingkuran. Aking naranasan ang pag-ibig mong alay. Buhay ko'y nagliwanag dahil sa iyong banal na katwiran. At ang nilalakaran, at pinalandas ng pamumuhay at pangakong habang buhay, kitang paglilingkuran. Salamat po, Ama, sa pag-ibig mong alay. Kaluluwa ko ay iyong dinalisay. Nasumpungan ng walang hanggang kapayapaan. Sa iyong pagkukup, ako'y iyong hinusay. Matatag na saligan ng ating kaligtasan ay aking tinataglan. Aking naranasan ang pag-ibig mong alay. Buhay ko'y nagliwanag dahil sa iyong banal na katwiran. At ang nilalakaran, at pinalandas ng pamumuhay at pangakong habang buhay, kitang paglilingkuran. Salamat po, Ama, sa pag-ibig mong alay. Kaluluwa ko ay iyong dinalisay. Nasumpungan ng walang hanggang kapayapaan. Sa iyong pagkukup, ako'y iyong hinusay. Matatag na saligan ng ating kaligtasan ay aking tinataglay. Salamat po, Ama, sa pag-ibig mong alay. Kaluluwa ko ay iyong dinalisay. Nasumpungan ng walang hanggang kapayapaan. Sa iyong pagkukup, at iyong hinusay. Matatag na saligan ng ating kaligtasan ay aking tinataglan. Sa iyong pagkukup, ako'y iyong hinusay. Matatag na saligan ng ating kaligtasan ay aking tinataglan. Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin ng mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia
napasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap.
Ako ay lumalapit naman kababaan, Panginoon, sa iyong paanan. Ipinasasakop ang buong sarili at ang aking kalooban sa lahat ng ibig mo at anuman ang kapasyahan. Dumudulog na sa lahat ng bagay, ako ay iyong gabayan. Sa mabatong landasin at maraming tiisin, paghakbang ng aking mga paa, patatagin sa tuwina. Sa panahon na maunos, alalayan mo ako. Sa piling mo, Ama, sa iyong pagkukupkop, sa iyong bisig, tunay na payapa. Nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, nagtitiwala sa iyo ng lubusan. Hawakan nawa ang aking puso't isipan, Panginoon, ikaw ay aking kailangan. O Panginoon, ikaw ang aking lahat-lahat. Ikaw ang aking kalakasan. Ilawan mo ako sa bawat araw, sapagkat ikaw ang aking tanglaw. Aking iingatan saan man pumaroon, ikaw ay pagtatapatan. Laging magiging pangunahin at laging susundin ang kalooban mo. Ano man ang nais mo, ako'y tataliman ng buong puso. Panginoon, ako'y sa'yo. Nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, nagtitiwala sa iyo ng lubusan. Hawakan nawa ang aking puso't isipan, Panginoon, ikaw ay aking kailangan. O Panginoon, ikaw ang aking lahat-lahat. Ikaw ang aking kalakasan. Ilawan mo ako sa bawat araw, sapagkat ikaw ang aking tanglaw. Ako'y tataliman ng buong puso, Panginoon. Ako'y sa'yo. Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na sa mga minamahal naming mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Jehiel. At kayo po ay aking naaniyahan na tunghayan ang mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo na po at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Sa pagkakataong ito, atin naman pong tatalakayin ang patungkol sa ang panalangin Kristiyano. Nalalaman natin na sa isang relasyon, mahalaga ang constant communication o palagi ang komunikasyon. Bilang mga Kristiyano at tinatawag din namang mga anak ng Diyos, dapat na mapatibay natin ang ating relasyon sa Panginoon. Kailangan natin ng palaging pakikipag-usap sa Kanya. Ang paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos ay ang palaging pananalangin. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. May tiyak na dahilan ng Panginoon kung bakit niya ito iniutos sa atin. Ito ay upang maingatan tayo mula sa pagkahulog sa tukso. Dahil mahina ang tao sa tukso, ang panalangin ay may kapangyarihang dulot upang mapagtagumpayan natin ang tukso. Gaya ng itinuro ng Panginoon na mababasa sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 41. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Upang ang ating mga panalangin ay maging epektibo, dapat ay tandaan natin ang tamang paraan ng pananalangin na itinuturo ng Panginoon. Sapagkat ayon sa Biblia, may panalangin na pinakikinggan at may panalangin na di pinakikinggan ng ating Panginoon. Tunghayan natin sa Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 18. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Gaya ng ating nabasa, ang dalangin pinakikinggan o kinalulugdan ng Diyos ay ang dalangin ng matuwid. Kaya ang ating pag-aralan kung paanong magiging matuwid at kalugod-lugod sa Diyos ang ating panalangin upang ito ay tiyak na kanyang pakinggan. Ang unang bagay na dapat nating tandaan kapag tayo ay nananalangin ay ang manatiling nagpapakababa sa Panginoon. Katulad ng isang pangyayari na nagtuturo ng kahalagahan ng mababang kalooban sa tuwing tayo po ay nananalangin. Sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 10 hanggang 14, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Tayo ay dapat na manalangin na may kababaan ng puso at hindi pakitang tao lamang. Kailangan na sa ating panalangin ang matanghalay ang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon at hindi ang kapurihan ng ating sarili. Ang kasunod na dapat nating tandaan sa tuwing tayo ay nananalangin ay ang maging totoo sa ating sarili. Ayon sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan,
dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagiging totoo sa sarili ay ang pag-amin na tayo ay dumarating pa rin sa mga pagkakataon na nagkakamali at nagkakasala bunga ng ating mga kahinaan. Ang kinakailangan lamang sa tuwing tayo po ay mananalangin ay alalahanin natin ang ating mga nagawa sa lumipas na panahon, maging ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. At ang mga ito ay idalangin natin sa Diyos, ihingi ng kapatawaran at hilingin na tulungang wag nang magawa ang mga pagkakamaling ito. Sa ating pananalangin, huwag pa ulit-ulit o kabisado ang panalangin. Ito ay tinuro ng Panginoon at mababasa po natin sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 8. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Kung ang panalangin ay paulit-ulit o kabisado, ito ay maaaring hindi na mula sa puso at binibigkas na lamang ng labi. Kung ang panalangin ay pangsarili o isinasatinig man, hindi naman kinakailangan na malalalim na mga salita ang gamitin. Ang mahalaga ay mayroon po tayong total consciousness and awareness sa mga binibitawan nating salita na nagpapakitang ito ay tunay na nilalaman ng ating puso. Kung tayo naman ay may hihingin sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, tandaang humingi ng mabuti lamang at huwag ng masama, gaya ng sinasabi sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kung tayo ay hihiling sa Panginoon, dapat ay mabubuting bagay ang ating hingin sa Kanya. Ang mga bagay na ito ay ang mga bagay na naaayon sa Kanyang kalooban o sa madaling salita ay ang mga bagay na makatutulong sa atin upang patuloy tayong makapaglingkod sa Kanya. Hindi marapat na humingi tayo ng anumang bagay upang ating punan ang hinihiling ng pita ng laman o ng ating kalayawan. Ang dapat na hilingin natin ay ang mga bagay na makatutulong sa atin upang sa halip na maghari ang pita ng laman, ay maghari sa atin ang buhay espiritual. Sa ating pananalangin, napakahalaga po na tayo ay nananampalataya at hindi nag-aalinlangan sa Panginoon upang tiyak na ating tanggapin ang ating mga idinadalangin. Gaya ng sinasabi sa Hebreo 11 at 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ito ang pinakamahalaga sa ating pananalangin. Ang tayo ay lubos na sumasampalataya sa Diyos na ating dinadalanginan. Lubos nating paniwalaan na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kayang-kaya niyang ibigay ang anumang hihilingin natin sa Kanya, basta't ito'y sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Hindi magiging kalugod-lugod ang ating panalangin kung tayo ay may pag-aalinlangan na hindi kayang ibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Sa ganitong paraan, hindi natin kailanman tatanggapin ang anumang kahilingan natin sa Diyos. Ngunit kung tayo ay dumadalangin sa Diyos ng may buong pananampalataya, matitiyak natin na anuman ang ating hilingin sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, ito man ay malaki o maliit, ay ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Gaya ng nasusulat sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Lagi nating tandaan na ikinalulugod ng Diyos na ipagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay na mabuti, lalo na kung nakikita ng Diyos na tayo ay mga mabubuting lingkod na nagsisikap sundin ang Kanyang kalooban. Gaya ng mga magulang sa anak, kapag ang anak ay masunurin
mabait at mabuti, ang mga magulang nito ay masayang gumagawa ng paraan upang ipagkaloob sa anak ang mga pangangailangan maging ang mga kahilingan nito. Kaya kung tayo ay nagsusumikap na mabuhay sa kabanalang itinuturo ng Diyos sa atin sa loob ng kabanal-banalang iglesia at sinusunod ang mga paalalang ito tungkol sa panalangin ng taong matuwid, tiyak na pakikinggan ng Diyos ang ating mga pagtawag at ipagkakaloob ang ating mga hinihiling. Sana po ay naging sapat ang mga bagay na ating tinalakay upang matutunan ng bawat isa ang ilang mga bagay na dapat tandaan upang ating magawa ang panalangin matuwid. Sa makatwid ay ang panalangin Kristiyano. Sa kasunod po nating pagkikita, ating matutunghayan ang iba pang mga bagay na dapat nating matutunan patungkol sa panalangin Kristiyano. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli, ito po ang kapatid na Jehiel. Hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magpapasimula na sa atin pong takdang pagkakatipong pagsamba para sa araw na ito na ikapito ng Biyula, araw ng Karpos. Inaanyayahan ko po kayo na magsitayo. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ina natin, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Awitin po natin may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion. Maaari na po tayo magsiupo. Italaga at lalo pa nating ihanda ang ating mga sarili sa pamamagitan ng sama-samang pag-awit sa mga likhawit ng pagtatalaga at pagsamba sa Panginoon. Awitin po natin ang likhawit ng taon na may pamagat na, My God, You Are Wonderful, at isang bilang mula sa himno espiritual.
matatag, matapang, walang inuurungan, walang inuurungan, basta kabanalan, nasaan kalooban. Sa puso ng amay tunay na karamalan, diyan manghari na kanyang iniingatan. Di mabibigo sa kanyang inaasahan, kanyang hatian niya magpakailanman. Kanyang hatian ng hari ay nagkanya, nagniningning sa lupa ang mga gawang marila. Sa katatagan ay walang katulad, putok sa aral ang kanilang lakas. Matatag, matapang, walang inuurungan, walang inuurungan, basta kabanalan, nasaan kalooban. Sa puso ng amay tunay na karamalan, diyan manghari na kanyang iniingatan. Di mabibigo sa kanyang inaasahan, kanyang hatian niya magpakailanman. Narito ngayon sa'yo'y humaharap, dahil sa iyong pagsuyong tapat, inukot ng iyong pagniyan. Handog namin, kabanal-banal ang pasalamat. Sa puso ng amay tunay na karamalan, diyan manghari na kanyang iniingatan. Di mabibigo sa kanyang inaasahan, kanyang hatian niya magpakailanman. Sa bahaging ito, inaanyayahan po ang lahat na muling magsitayo. Ating aawitin ang likhawit ng pagpupuri sa Panginoon, samantalang pumapasok ang sugo ng kataas-taasan Diyos upang basahin ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Tanggapin po natin ang minamahal at iginagalang ang isa sa mga presbitero sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang matandang kapatid na Micnea Melchor D. Payawal.
Minamahal na mga kapatid, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na ina natin, kayo pong lahat, binabati ko ng kapayapaan. Mga salita ng papuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Magsilapit kayong lahat, o bayan ng Diyos. Magpisan at magkaisa upang sumamba sa Panginoon, sapagkat siya ay dakila at marapat na purihin. Umawit sa Panginoon, itanghal ang kanyang banal na pangalan, ihandog sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Purihin ang Panginoon na kataas-taasan, ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kanyang kagilagilalas na mga gawa sa lahat ng mga tao. Ipahayag ang kanyang pagliligtas araw-araw. O Panginoon, ikaw ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang una at ang huli. Ikaw na mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, ang nag-iisang maluwalhati at makapangyarihang Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang Diyos, banal, matuwid at walang kapintasan. Naparito ka sa amin na may walang hanggang pag-ibig. Kay dakila ng iyong pag-ibig, tapat, dalisay at tunay, lumapit ka sa amin na may kagandahang loob. Ikaw ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao, kataas-taasang hari na nagpakababang tulad sa alipin. Ang makapangyarihang leon ay naging korderong handog. Ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aming katubusan. Kaya't sambahin natin ang kataas-taasang Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng mga awit ng papuri, magalak ang langit at matuwa ang lupa. O bayan ng Diyos, itaas ang inyong mga kamay sa pagpuri sa Kanya. Alleluia! Ang Panginoon ay naghahari magpakailanman. Si Kristo Jesus ang tanging Diyos at tagapagligtas. Siya'y darating upang hatulan ng sanglibutan sa katwiran at katotohanan. Siya'y paririto upang putungan ang kanyang mga banal ng korona ng buhay. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating na madali. Mga ganda upang salubungin ang ating Diyos, ang Alpha at ang Omega, bayan ng Diyos. Magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Sumamba sa Panginoon sa kagandahan ng kabanalan, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy, mga kapatid na minamahal, tayo po ay mag-uukol ng isang panalangin sa Panginoon upang ating ipagtagubilin itong ating kabanal-banalang gawain, ang takdang pagkakatipong pagsamba sa Panginoon. Pangungunahan po tayo ng isa sa mga abiser sa loob ng iglesia sa sakop OSEM, ang ating kapatid na Anael Robilin Flores. Awitin po natin ang awit ng pagdulog.
aming Hari, dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Panginoon ng aming pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Diyos ng aming mga magkakapatid na siyang nakatugon sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Panginoon, tanggapin po ang aming pinakamataas na uri ng pagpapasalamat, pagkilala at pagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Ama, sa pagkakataon na ito, kami po ay tumutugon ng isang banal na pananambahang palagi mo pong inahanap mo na magawa po ng bawat isa sa amin. Dakilang Ama, muli po hinihiling namin ang aming pagiging karapat-dapat. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. At maraming salamat, Panginoon, na sa kabila po ng aming mga kahinaan, ng aming mga hindi pagganap minsan ng aming mga katungkulan, ay patuloy mo, Panginoon, na tinitipon ang bawat isa sa amin. Pinagkakaisa kami, Panginoon, ng iyong banal na agape, na siyang nagsisilbing lakas po ng bawat isa sa amin sa aming paglalakbay dito sa mababang sanlibutan. Dakilang Ama, marami po kaming kahilingan sa iyo na patuloy na palagi mo, Panginoon, na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, hinihiling po namin, Ama, ang kapanatagan po ng aming mga kalooban. Ang tanggapin namin ang mga banal na aral mo na siyang lalakaran po ng bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw ang Diyos na siyang patuloy na gumagabay po sa bawat isa sa amin na hindi nagkukulang. Kami ay patuloy na sumasampalataya na hindi mo kami pababayaan sa lahat po ng oras ng aming mga paggawa. Ama, sa pananambahan na ito, hinihiling po namin sa iyo ang iyong banal na Espiritu na ikaw ang siyang mangunguna po sa bawat isa sa amin. Higit lalo, Ama, sa sugong iyong kasangkapanin sa mga bagay na siyang ibibigay mong mga salita at mga pangungusap na mula sa iyo, na siyang magsisilbing gabay po ng bawat isa sa amin dito sa mababang sanlibutan. Panginoon, hinihiling po namin ang lahat ng mga bagay sa iyo at sumasampalataya po kami, Panginoon, na ang buong pananambahan na ito ay magsisilbing kaaya-aya pong pagpupuri at pagdakila, Panginoon, sa banal mong pangalan. Ama, lahat po ng ito, buong puso naming pinagpapasalamat sa iyo. Ito ay po'y sinasampalataya na namin ng lubos sa pamagitan po ng aming iglesyang kabanal-banalan at sa iyo, Diyos Kristo Jesus, nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Tanggapin at pakinggan natin ang mga kabataan at mga awit ng Sion sa paghahandog ng haing likhawit. Rejoice, rejoice, there's so your
Sumasampalataya po akong nakahanda at nakatalaga na tayong lahat para sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon, ating tanggapin ang biyaya ng mga salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa isinugo sa atin sa araw na ito, ang matandang kapatid na Miknea. Muli po, shalom sa ating lahat, minamahal na mga kapatid. Tayo po ay dumadako na sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ng ating pagkakatipong pagsamba. Tayo po ay patuloy na lumalakad sa ikalawang quarter ng taong ito. Ng ating temang tinatalakay ay tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Kaya isang mahalagang paksa po ang ating muling tatalakayin. Sa katotohanan, ito po ay nire-review na lang sa atin para lalo nating makita ang katotohanan tungkol sa kabanal-banal na Iglesia. At itong paksa na ngayon ay nakahanda, ito po ay nagkaroon na ng unang bahagi. Ang paksa, kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikalawang bahagi. Ating pong tinalakay at natutunan sa unang bahagi ng paksang ito ang propesiya tungkol sa dako at panahon ng muling pagtatatag ng Diyos sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Pilipinas. Ang mga ito ang nagpapatunay na ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang tunay na Iglesia na itinatag ng Panginoong Kristo Jesus. Dito niya tinitipon ang kanyang mga tupa upang maging isang kawan. Samantala po sa araling ito na ngayon ay ating pag-aaralan, bilang ikalawang bahagi, ay atin pong matutunghayan ang ilang bahagi ng kasaysayang naganap na lalong nagpapatunay na dito nga sa Pilipinas muling itatatag ng Diyos ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya may mga bahagi sa araling ito na hindi po may iwasan na gumamit po tayo ng mga mahalaga at mapagkakatiwalaang source na napagkukuhanan ng mga kaalaman at impormasyon. At kung may mga pagkakataon na hindi nabanggit yung nasabing source na yon, maari naman nating ito ay hingin sa ating mga mahanaim na nasusugo sa iba't ibang mga dako sa pagsambang ito. Mga kapatid, paano lalong pinagtitibay ng kasulatan na sa Pilipinas muling matatatag ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Basahin po natin ang Isaya sa kanyang 69. Tunay na ang mga pulo ay mga gihintay sa akin, at ang mga sasakyan dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo, ang kanilang pilak at kanilang ginto na kasama nila, dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal na Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka. Ang talatang ito ay isang matibay na batayan na ginagamit po natin, na dito sa bansang Pilipinas, muling matatatag ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ay hula ni Propeta Isaias, na kinasihan ng Espiritu ng Diyos na nagkaroon ng katuparan. Ano po ang sinasabi ng mga banal na kasulatan? Ang mga pulo ay maghihintay sa Panginoon. Ngunit may mga taong unang darating na nagmula sa dako na kung tawagin po ay Tarsis. Ito po ay nagpapahiwatig na sa bansang ito na ang tawag ay mga pulo, dito mga gihintay ang mga anak ng Diyos. Dito niya muling titipunin ang mga anak mula sa malayo para maglingkod at mag-alay ng mga pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng Iglesia. Tinatawag na mga pulo sa halip na Pilipinas, sapagkat hindi pa ito ang pangalan ng Pilipinas nang maisulat ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya noong maisulat ang Isaias, wala pa yung terminong Pilipinas. Ang nakalagay lamang mga pulo. Pero bagamat
ang mababasa ay mga pulo, nakatitiyak po tayo na ang tinutukoy ay ang Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, tinatayang na isulat ang aklat ni Propeta Isaias noong ika-8 siglo, 740 to 701 BC. Ibig pong sabihin, before Christ, o mga taon bago isilang si Kristo. Samantala ang dako na tinatawag ng Biblia na mga pulo o tinawag lamang na Pilipinas, noong ika-16 na siglo Anyo Domini, taon ng Panginoon, humigit kumulang 2,400 taon ang pagitan. At yan po ay mababasa natin sa pinagmulang referensya sa nationalgeographic.com na isang mapagkukuhanan o mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan nating source na mapagkukuhanan niya ng mga kaalaman at impormasyon. At ayon din po sa kasaysayan, ang pangalang Pilipinas ay ipinangalan ng mga Kastila bilang parangal at paggalang kay Philip II of Spain. Kaya maliwanag na noong panahong naisulat ang Isaias 69, ang tinutukoy na mga pulo ay hindi pa tinatawag na Pilipinas. Ano po ang sabi ng talata? Ang mga pulo ay maghihintay sa akin, at ang mga sasakyang dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna. Ibig sabihin, merong darating na mga sasakyan dagat ng Tarsis, mga kapatid. Kaya kung ang mga pulo ay tumutukoy sa Pilipinas, kanino naman tumutukoy ang Tarsis o Tartessus na makakarating sa Pilipinas? Ang Tarsis po na binabanggit sa Biblia, ito po ay pinaniniwalaan ng marami na sinaunang pangalan na tumutukoy sa mayaman at malayong lupain sa kanluran na sagana sa pilak at lata. Tartessus ang lokal na pangalan ng rehiyon o ng pangunahing lungsod nito. Ang lugar po na ito ay konektado sa pamagitan ng mga rutang pangkalakalan ng mga Penesyo o Phoenician at naging bantog sa kanyang kayamanan. Ang Tartessus ay isang sinaunang sibilisasyon sa timog kanlurang Espanya na nakasentro sa ilog Guadalquivir na dating tinatawag na Betis at tanyag sa yaman nito sa mga metal. Yan po ay nababasa rin o mababasa rin natin sa Ezekiel 27:12 na sinasabi, ang Tarsis ay yung mga ngalakal dahil sa karamihan ng sari-saring kayamanan na ang pilak, bakal, lata at tingga ay ipinapalit nila sa iyong mga kalakal. At yun din po ay available din ang mga source na ito sa internet na kung nais nating tignan, mababasa natin at buksan lang natin ang www.britannica.com at library.biblicalarchaeology. Batay sa mga historical records, gaya nga ng encyclopedia, gaya ng nabanggit Britannica, at pag-aaral tungkol sa heograpiya. Kaya makikita natin talaga na ito ang Espanya, yung Tarsis, yun mismo ang Espanya, na unang darating sa Pilipinas. Kaya pag bumalik po tayo sa talata, sa Isaiah 69, darating ang wika, ang mga sasakyan dagat, sa mga pulo, sa madaling salita sa Pilipinas. Yan ay ayon sa nabasa natin sa mga kasaysayan sa mahalagang sanggunian. Mga kapatid, ayon sa tala ng kasaysayan, nangyari ba yung sinasabi sa 69 ng Isaias na darating ang mga Kastila? O sa ibang hani po ng pagtatanong, meron nga bang nanggaling sa dako na tinatawag ng Biblia na Tarsis o Espanya, lulan ng mga sasakyan dagat na tumungo sa dako na tinatawag na mga pulo o Pilipinas? Ayon pa rin sa mga tala ng kasaysayan, nang dumating si Ferdinand Magellan at ang kanyang mga kasamahan.
Ayon sa kasaysayan, tungkol sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas, noong ika-10 ng Agosto 1519, umalis si Magellan at ang kanyang grupo mula sa Sibil. Ito po ay isang syudad sa Espanya at tumungo at naglakbay mula sa ilog Guadalquivir na nasa timog kanlurang Espanya patungong Sanlúcar de Barrameda na matatagpuan sa bunganga ng mga ilog kung saan po sila ay nanatili ng 5 linggo. Sakay sila ng mga sasakyan dagat, pati yung mga barko ay tinukoy gaya ng Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, Santiago. Ang detalyeng yan ay batay po sa mga tala ng kasaysayan tungkol sa paglalakbay ni Magellan. At tinatayang mula Marso hanggang Mayo ng taong 1521, dumaong ang grupo ni Magellan sa ilang mga isla o pulo ng Pilipinas. Opo, yan ay batay doon sa mga kasaysayang atin pong binabanggit ayon sa mga historical records ng expedition ni Magellan. Kaya makikita po at mababasa po natin ang mga yan, yung mga mahalagang tala na yan ng kasaysayan, mga kapatid, tungkol kay Ferdinand Magellan. Kaya nga mga kapatid, makikita natin dito na totoong may mga nagmula sa Espanya at dumating sa Pilipinas sa pamamagitan nga ng mga sasakyang dagat. Kaya pinatototohanan talaga ang sinasabi na ang tinatawag ng Biblia na Tarsiso, Espanya, nalulan ng mga sasakyan dagat na tumungo dito sa Pilipinas. Kaya lalong pinagtitibay na talagang sa Pilipinas muling natatag ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Liwanagin pa po natin, paano tayo nakatitiyak na yung pagdating nga ni Magellan sa Pilipinas ay siyang katuparan ng hula na sinabi ni Propeta Isaias. Basahin po natin ang mga awit sa kanyang 115:4. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sinasabi kanina sa talata ni Propeta Isaias, yung mga darating sa mga pulo, may dalang mga pilak at ginto. Kung sasabihin natin na si Magellan ba yun? May dalabang pilak at ginto si Magellan? Opo, meron. Meron siyang dalang mga pilak at ginto at yun niya ang mga Diyos-Diyusan. Kaya nakatitiyak tayo na yung tinutukoy na manggagaling sa Tarsis na darating sa Pilipinas ay naganap na nang dumating si Magellan na dala-dala niya ang mga Diyos-Diyusang pilak at ginto. Opo, ang mga Kastila ang nagpakilala rin ng Katolisismo sa mga Pilipino. Isinagawa nilang ilang mga ritual ng mga Katoliko, gaya ng kilalang unang misa sa Limasawa, di ba? Ibig sabihin, dala nilang aral Katoliko. Opo, sa kanilang pagdating, nagsimula na mismo ang kanilang pananakop Dahil ginawa na nila agad yung kanilang pagsamba. Yung pananakop, pangrelihiyon ay nangyari na pagdating ng mga dayuhan. Ang mga pangyayaring ito ay pinatutunayan pa rin ng mga tala ng kasaysayan, mga kapatid. Kasama talaga sa pagsakop na ginawa ng Kastila, hindi lang para po magpalawak ng teritoryo ng kanilang hari, kundi magpalawak din ng teritoryo ng relihiyong Katoliko. Opo, ang palaganapin ang relihiyon, hindi para manakop lang po Hindi po parang nadamay lang ang pagtatatag ng relihiyon, kundi iyon talaga ang pangunahing dahilan kung bakit sila naglalayag. Opo, kaya sila naglalayag para palaganapin ang kanilang relihiyon. Kasi po, nung panahon na yan, tungkol sa mga paglalakbay sa dagat, pinakamahusay ang Espanya. Ang Tarsis kasi, simula pa ng una, sikat na sila sa paggawa ng mga sasakyan dagat
matitibay, mahuhusay. Yung pong iba, hindi nakapaglalayag ng malayo kasi nawawasak sa dagat, hindi makalayo. Pero paggawa ng Tarsis, talagang nakapaglalakad ng malalayo. Opo, ang pangyayaring ito ay totoong nasa kasaysayan. Sinusuportahan ng mga tala ng kasaysayan at mga pag-aaral. Kaya makikita natin ang pagdating ng mga Kastila at pagpapakilala ng Katolisismo sa Pilipinas. Yan po ang pag-aaral tungkol sa sinabi ng Panginoon na muli niyang itatayo sa Pilipinas ang kanyang iglesia. Nang dumating ang Kastila, ano po ang ibinunga nila ng mga dayuhan sa Pilipinas? Dala-dala ang mga pilak at ginto na sa katunayan ay mga Diyos-Diyusan na yari ng mga kamay ng tao. Basahin po natin sa mga Gawa 7:6. At ganito ang sinilita ng Diyos, na ang kanyang binhi ay makikipamayan sa ibang lupain at kanilang dadalhin sila sa pagkaalipin at sila'y pahihirapang 400 taon. Ang naging bunga ng pagdating po ng mga Kastila na may daladalang mga pilak at ginto, na nalaman natin na iyon ay mga Diyos-Diyusan. Ang naging bunga niyan, nauulit yung nangyari sa Israel na pagkaalipin o pagpapahirap ng 400 taon physically. Nang dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, nagpasimula na. Ang bansang Pilipinas ay inalipin at pinahirapan ng 400 taon sa paraang tinuruan sila ng mga maling aral. Opo, yan ay katotohanan. Ngayon, kung titignan natin ang pisikal na pagpapahirap, nangyari po talaga yon. Tunay na pinahirapan ng mga Kastila ang Pilipino sa panahon na kanilang sinakop ang bansang Pilipinas. Totoong sinakop nila tayo. Kaya nga, lumaban ang ating mga bayani, di po ba? At ito rin ang dahilan ng pagkakatatag ng revolusyonaryong samahan na KKK. Ang pagsulat ni Dr. Jose Rizal ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo at mga pag-aaklas ng iba pang kinikilalang bayaning Pilipino. Yun po ay pagsakop ayon lamang sa laman. Hindi yun ang pinatutungkulan ng 400 taon na sinasabi ng Biblia. Opo, hindi pagsakop sa laman ang tinutukoy na pagkaaliping 400 taon, kundi ang tinutukoy ay ang pagkaaliping espiritual. Kasi po, nakamit lang ng Pilipinas ang kasarinlan o kalayaan mula sa kamay ng Espanya noong 12 ng Hunyo 1898. Kung ang 1898 ang siyang katuparan ng kalayaan na sinasabi ng Biblia, maliwanag na kulang po ito. Dahil pagka binilang natin o kinuwenta natin from 1521 to 1898, mga kapatid, 377 years lamang ang pagitan. Hindi po 400. Samantalang ang sinasabi ng Biblia ay 400. Ibig sabihin nito, itong kalayaang tinanggap ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila, hindi pa talaga ito ang kalayaang tinutukoy sa Biblia. Mga kapatid, sapagkat hindi pa tapos ang 400 years na sinasabi sa aklat ng mga gawa na aalipinin ang mga anak ng Diyos ng 400 taon. Kaya ito ay tiyak na hindi po ang pagkaaliping ukol sa laman. Kaya nang matapos ang 400 years, ano ang naganap? Tuloy ang basa sa 7, Gawa 7:7. At ang bansang sa kanila'y aalipin ay aking hatulan, sabi ng Diyos. At pagkatapos nito'y magsisialis sila at paglilingkuran nila ako sa dakong ito. Yun ang totoong naganap. Matapos ang 400 years na taong pagpapahirap, yun naman po ang pagpapasimula ng tunay na pagsamba sa tunay na Diyos.
Ito na yung hudyat ng pagtanggap ng tao ng tunay na kalayaan ng kaluluwa. Pero sa katotohanan talaga, dahil tinuruan ng mga Kastila ang mga Pilipino na sumamba sa mga Diyos-Diyusan, ang talagang tunay na pinahirapan sa kanila, hindi naman talaga ang kanilang katawang pisikal kundi ang kanilang kaluluwa. Nagsimula ang pagpapahirap na yan sa kaluluwa ng mga Pilipino nang dumating ang Kastila sa ating bansa na may daladalang mga maling aral, tinuruan ng Pilipino na sumamba sa mga larawan na gawa sa mga kamay ng tao. O mula 1521, 400 taon na pinahirapan ang kaluluwa ng mga Pilipino dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasi po ng mga panahon na yan, walang katotohanan na naririnig. Ng mga panahon na yan, gaya po ang iglesia ay natalikod, nakubli sa isang panahon dahil namamatay ang mga unang lingkod ng Diyos at ang iba'y pinatay. Kaya tila walang naghaharing tunay na mga aral ng Diyos. Wala talaga. Kaya ang nagiging dulot nun, paghihirap ng kaluluwa. Ngunit nang matapos ang 400 taon, dumating ang tunay na kasarinlan o po ang tunay na kalayaan ng kaluluwa. Kaya kung bibilangin natin kung kailan nagpasimula ang tunay na kalayaan, ang pagdating ng katotohanan, pwede po nating kwentahin yan. From 1521 plus yung 400 years, 1921. Ito ang taon kung kailan pinasimulang ipangaral ng yumaong unang obispo ng iglesia na sa kapatid na Chopilo de Ora at ng kanyang mga kasama ang tunay na pagsamba sa Diyos at ang tunay na iglesia sa Pilipinas. Yan po ang history. Yan ang totoong kasaysayan, mga kapatid. Kaya ano yung aral na dala nito sa atin ngayon, mga kapatid? Ito ba ay sapat lang para narinig natin ang ilang mahalagang kasaysayan tungkol sa kabanal-banalang iglesia? Pagkatapos ay wala na, mga kapatid. Hindi po. Kaya meron tayong dapat na matutunan mula sa araling ito. Anong pananampalataya ang dapat nating ingatan? Hindi lang sa gitna ng ating panahon, kundi ingatan hanggang sa wakas ng ating mga buhay. Pakinggan po natin muli ang sinasabi ng mga kasulatan. Aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa kanyang 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwidbagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ang pananampalatayang dapat nating ingatan sa ating buong buhay ay ang pagtitiwala na ang lahat ng mga bagay ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa ating ikabubuti. Yung mga nangyari bago matatag ang iglesia, halimbawa, yung pagdating ng Kastila, sa katotohanan, tinitingnan natin yun na ikasasama Hindi po ba? Pero sa mas malayong pagtanaw, sa mas malalim na pagtingin, yun po ay may dalang ikabubuti. Pwede natin sabihin, kung hindi sila dumating, baka ang reliyon natin dito ay puro anito na tayo, sumasamba sa mga anito, sumasamba sa mga larawan. Opo, baka tayong lahat ay mga pagano na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Mga kapatid, inalipin man tayo ng mga maling aral, pinahirapan man ang ating kaluluwa, nagkaroon man ng mga panahon na walang tunay na mga ngaral. Naligawan naligaw tayo, maraming napariwara, naging makasalanan. Opo, ang lahat ng ito ay pawang pinapangyari ng Diyos para ihanda ang pagdating ng tunay na iglesia, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tandaan natin, mga kapatid, God's timing
is always perfect. Sa takdang panahon, walang makapipigil sa katuparan ng kanyang panukala sapagkat sa tamang panahon, ibinabalik niya ang katotohanan sa mga taong naghihintay sa kanya. Opo, alam niya kung kailan pinakamainam mangyaring isang bagay. Nakikita niyang kabuuan, hindi lamang ang kasalukuyan. Siya ang Alpha, siya ang Omega. Nakikita niyang lahat sa unahan at sa hulihan. Siya ang kumokontrol, siya ang naghahari, kaya't nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga kapatid, anuman ang mangyari, o anuman ang nangyari sa nagdaan, at mga pangyayari pang darating, huwag po tayong mag-aalinlangan sa mga pinapangyayari ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng kanyang iglesia, sapagkat ang lahat ng yan ay may dalang mabuti para sa atin. Yan ang pananampalataya na dapat po nating pakaingatan sa ating buong buhay. Alam niyo po kung ano dakilang layunin ng Diyos sa muling pagtatatag ng kabanal-banalang iglesia sa Pilipinas? Bakit hindi niya pinayagan na hindi ito matayo sa Pilipinas? Ito yung madalas na rin natin sinasabi sa 3 Gs ng sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Yan ang layunin ng Diyos. Ang iglesia po ang kasangkapan. Ipakikilala ng iglesia ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan. Ito ang dakilang layunin ng Diyos sa muli niyang pagtatatag ng iglesia. Hindi niya po hinayaan na manatiling ang kanyang panukala ay hindi magkaroon ng katuparan, hindi naputol. Kaya muli niyang itinatag ang kabanal-banalang iglesia. Mula dito sa Pilipinas, tinatawag nating binhi. Lalaganap ang iglesia sa kalakhan ng lupa upang matupad ang panukala na sa pamamagitan ng iglesia ay ipakikilala sa pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan. Alam niyo po, ipinapakita lamang dito kung gaano kahalaga ang gampaning nakaatang sa balikat ng iglesia. Kaya itinayo niyang muli ang iglesia. Opo, hindi niya hinayaang manatiling walang liwanag, walang daan patungo sa Diyos, at walang magpapahayag ng karunungan ng Diyos. Opo, ang iglesia ginagamit o kasangkapan ng Diyos upang ipangaral ang kapuspusan ng kanyang karunungan at kaligtasan ng isang katauhan. Nagiging patunay ang iglesia ng gawa ng Diyos. Kaya mula sa araling ito, itinuturo sa atin ang lubos na pagmamahal, ang lubos na pananampalataya na ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na natayo sa Pilipinas, ang tunay na iglesyang itinatag at pag-aari ng ating Diyos na si Kristo Jesus. Ito po ang dahilan ng mga bagay na pinaglakip-lakip ng Diyos na mga pangyayari. Mga kapatid, kaya nga sa pagkaalam na ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay bumangon sa Pilipinas sa bisa ng mga hulang nasusulat sa Biblia, ay ang tunay na iglesyang itinatag at pag-aari ng Diyos na si Kristo Jesus. Ano po ang dapat nating buong sikap na ipahayag sa buong mundo? 14:6 ng Juan, ganito po naman ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ako ang daan, sabi ni Kristo. Ibig sabihin, nang ako ang daan, siya yung makapagtuturo ng paraan kung paano ang tao ay magkakamit ng kaligtasan. Yun ang katotohanan. Hindi po natin pwedeng pag-alilanganan yun. Kapag tinanggap ng tao yun, siya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Opo, walang ibang nagturo ng katotohanan kundi siya. Kaya sabi niya, ako. Kaya kung may magtuturong iba, bukod sa kanya,
Hindi na po yun ang katotohanan. At ang isang mahalagang punto po, mga kapatid, tignan natin. Opo, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Pero anong isang ginawa ng Panginoong Kristo Jesus upang makilala natin ng tao na siya nga ang daan at katotohanan at ang buhay? Itinatag niya ang kanyang iglesia. Ito ang binubuo ng mga taong tapat na nananampalataya sa Kanya. Hindi po ibig sabihin, ang iglesia ay kapalit ni Kristo. Hindi po ganon. Kundi inihandang paraan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nananatili ng ating itinatanghal ay si Kristo na nagtatag ng Kanyang iglesia. Mga kapatid, opo, itinatag niya ang iglesia. Ito ang pagtitipon na ginawa ng Panginoon sa atin. At ito rin ang dahilan ng Kanyang malaking sakripisyo. Meron talagang itinindig si Kristo na iglesia at ang iglesyang yon ay walang iba kundi kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang magpapakilala ng katotohanan ni Kristo. Opo, ng karunungan at kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Kaya maling pananampalataya na tinanggap mo si Kristo pero yung ginawa niyang paraan ng kaligtasan ay hindi mo matanggap. Mga kapatid, hindi po angkop yun, hindi po magsasalubong yun. May mga nagsasabi po na tanggapin mo lang si Kristo bilang tagapagligtas, hindi na kailangan ng iglesia raw. Saan po mula ang aral na yon? Hindi namang aral ni Kristo yon. Hindi naman po yun ang katotohanan ng itinuro ni Kristo. Tama po na sumampalataya kay Kristo. Pero kapag sumampalataya kay Kristo, kailangan tanggapin mo rin yung mga ganawa ni Kristo. Tinatanggap natin si Kristo. Pero yung mga gawa niya, hindi natin tinatanggap. Ano ba yung isang ginawa ni Kristo? Itinindig niya ang kanyang iglesia para maging kasangkapan. Opo, siyang daan. Pero sa pamamagitan ng iglesia, makalalapit ang tao kay Kristo. O maaring maraming hindi po makatanggap niyan. Gaya ni Apostol Pablo, hindi ba? Hindi matanggap ng una ni Apostol Pablo ang iglesia. Nagagalit nga siya sa kalipunan ng mga lingkod ng Diyos na iglesia. Pero alam niyo po, nung dumating yung panahon, siya mismo ang nangaral ng daan na yon. Nang matanggap niya yon, niyakap niya yon. Minahal niya ang iglesia ng higit sa kanyang sariling buhay. Gayon din po dapat nating yakapin ang iglesia. Ang kabanal-banalang iglesia. O po yung ginawa ng Panginoong Kristo Jesus na pagsasakripisyo ng kanyang sarili para maitindig lamang ang iglesia. I-share natin po yan. Magtulong-tulong po tayo. Magkaisa po tayo na ipakilala ito sa buong sanglibutan. Kung totoo na tayo lubos na sumasampalataya sa Diyos na si Kristo Jesus, mahalaga rin po na sampalatayanan nating lubos ang kanyang kabanal-banalang iglesia. Kaya ang panawagan sa atin, mga kapatid, tayo na po at ating itanghal sa buong sanglibutan ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus at ang kanyang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na inihandang paraan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nawa po, bendisyonan ng Diyos ang mga aral na ito sa ating puso at kalooban. At ito ang ating maging kabanal-banalang pananampalataya, bendisyonan ng Diyos sa ating kalooban mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Sa mananagawain siyang gumawa.
Aba, manaming hari, Diyos na dakilat, banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa natapos po naming pananambahan. Ginabayan at tinulungan mo ang bawat sa po sa amin. Nawa, Panginoon, sa diwa ng paksang aralin, lubos na magtumibay sa aming pong pananampalataya na ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos, ang siyang tunay na iglesia na itinayo mo dito po sa Pilipinas. Nawa, Panginoon, ang mga araling ito ay maibahagi rin namin sa mga mahal namin sa buhay. Makisangkot ang bawat po sa amin sa paglaganap ng iyong pagtayo ng isang iglesia dito po sa ibabaw ng salibutan. Kaya naman, Panginoon, muli ay inaasahan ng bawat po sa amin na sa pagkarinig ng mga aral na ito ay maging biyaya sa bawat po sa amin. Magtubibay ang aming pananampalataya. Ito po'y maisa pamuhay namin habang kami naglalakbay dito sa ibabaw ng salibutan. Gayun din, Panginoon, ang itinalagang abulay ng bawat po sa aming mga magkakapatid. Bunga ng sikap ng bawat po sa amin, naway inyo pong basbasan upang magkaroon ng bisa at kapangyarihan, upang sa paggamit ng kasangkapang pangasiwaan, ito'y maging silbing tulong sa paglaganap ng iyong ebanghelyo dito sa ibabaw ng salibutan. Makahanap pa ng mga tao na makakasama naming maglilingkod, pupuri, dadakila, si malinis at marangal na pangalan. Gayon din, Panginoon, patuloy mong tulungan at pagpalain ng mga anak mo na bukas palad sa mga ganitong gawain. Nawa, Panginoon, bunga ng aming pananampalataya, makabahagi kami sa mga ganitong mga gawain sa loob ng iyong kabanal-banalan. Muli, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay sa inyo po namin idinadalangin, ipinagpapasalamat sa dakila mong pangalang Diyos Kristo Jesus, aming harit nag-iisang tagapagligtas. Amen. Sa pagtatapos nitong ating isinagawang pagsamba sa Panginoon sa araw na ito, tanggapin po natin, mga kapatid, ang mahalagang basbas ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pagkasangkapan sa kanyang hamak na alipin. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid. Ang biyayang pagliligtas na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya ay magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayon din naman ang patnubay at ang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang ipagpala, ibasbas sa ating lahat na naririto. Pagpala hanggang doon sa ating mga mahal sa buhay, nang iba'y nasa malalayong bayan at mga bansa, sa kagalingan ng mga kapatid na nagtataglay ng karamdaman, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Mga kapatid, let there be no delay. Hindi dapat na maantala. Ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Mispa sa ating lahat.